Mga Karayban, Sara Duterte's trust rating down by 10 points. According to Pulse Asia, so this is the latest development. Kaya pabagsak ng pabagsak ang rating ni Sara sa survey. Ibig po sabihin, parami po ng parami ang mga Pilipinong nawawalan na po ng tiwala kay BP Sara Duterte. Yan po ang balita ngayon, mainit-init. Mga kaibigan, hindi po tayo magtataka kung ito po ay nangyayari na ngayon dahil lumalabas na po paisa-isa ang mga bulok ang past administration at kasama na po dito ang ating BP Sara Duterte dahil of course kapamilya po yan. Besides, yung kanyang pong hindi pagpapaliwanag sa kanyang mga confi funds, yung hindi pag-attend sa budget, pag-snub sa budget hearing and deliberations, halo-halo po yan. Para po sa atin, reasonable po ang trend na ito. It's going downwards. Talagang papalubog po ng papalubog si Vice President Sara Duterte. And this is expected. The trajectory is like this. At alam po natin na mas lalo pa pong babagsak dyan dahil nawawala na po ang tiwala ng taong bayan. Marami na po ang nawalan ng trust, tiwala kay BP Sara Duterte. And that is the reality. Siguro po meron po mga mangilan-ngilan na lang ang natitirang mga panatiko, mga taga Davao, ang sumusuporta pa rin sa kanya. Pero pag pinag-uusapan po natin ang buong Pilipinas, kasali na po ang mga OFWs, marami na po ang nagising po sa katotohanan. Dahil ang tao pong kanilang pinagkatiwalaan ay hindi naman po nagtatrabaho actually. Mas marami po ang kanyang pamamasyal. Actually, nung nga pong merong bagyo, umalis na binabaha ang Pilipinas. Kaya mga kababayan, nakikita po natin na hindi niya po pinapahalagahan ang kanyang tungkulin. Ang makabalik lang sa power, ang makabalik sa taas ang kanilang hangarin at plano. Pero yung talagang pagserbisyo po sa taong bayan, pagserbisyo sa mga Pilipino ay hindi po yan. Napakaliwanag. Maliwanag po, mas maliwanag pa po sa sikat ng haring araw na ang kapangyarihan, ang power, yan lang po ang kanilang intensyon na gustong maibalik sa kanilang mga kamay, sa kanilang kontrol. Mga kababayan, ang nakikita po natin ay mga grounds na kung saan ang ating Vice President ay pwede pong ma-impeach. Ito po yung mga alleged na korupsyon sa DepEd. Remember po, nag-flag, marami pong flagging sa COA. Hindi po nila maipaliwanag at umiiwas. At kung sila po ay tinatanong, sila po ay nagagalit. Dapat ang isang taong public servant o gumagawa ng public service, dapat po, transparent po dapat. Dapat wag po tayong magalit kung tayo ay ino-audit dahil ito po ay pera ng taong bayan. Dapat wala po tayong tinatago. Ipakita lang natin. Sabihin natin ang totoo. Dapat wag po ating kagalitan ang mga auditors, ang COA. Wag po nating kagalitan ang mga miyembro ng Kongreso that are part of the budget deliberations. Dahil ginagawa lang po nilang kanilang trabaho. Sa mga public servants, sa ating Vice President, dapat maunawaan natin ito. Dapat magpaliwanag sa mga tinatanong ng mga kongresista. Marami na po ang naumay sa mga ginagawa po ni BP Sara. Pagpapakita po ng hindi po siya professional sa pakikitungo
sa mga kongresista, sa pag-iisnab sa budget hearing. Yun nga, naglakwat siya sa Camarines Norte, nag-swimming, namasyal, nagpatato sa Cordillera at nangampanya. Meron po siyang panahon para mag-travel, pero yung kanyang obligasyon para sa bayan, hindi niya po nagagawa. We can link this to the decline ng kanyang pong trust rating sa mga mamamayang Pilipino. Kung meron pa po siya talagang planong tumakbo ay unti-unti po yan, mauubos. Yun nga po yung trajectory ng kanyang trust rating ay going downwards, pababa, pababa hanggang maubos ang kanyang mga supporters. Actually, mga naniniwala na lang po sa kanya ay yung mga talagang panatiko, mga sarado ang pag-iisip. Ito po yung mga tao na hindi po nag-iisip, hindi nagsasaliksik. Ito yung mga taong walang pagmamahal sa bayan. At kung sino yung gusto nila, yun na lang. Hindi po nila maipaliwanag kung bakit si BP Sara ang gusto nila. Basta yun, gusto lang nila si BP Sara. Mga kababayan, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, karamihan na po dyan. Wala na pong tiwala. Wala nang tiwala sa ating VP dahil naglalabasan na po. Nagsusulputan po para makabuti ang mga issues laban po sa Vice President. Mga pondo na hindi maipaliwanag. Kaya dito po siya nagagalit dahil nga po siya po ay nako-corner, wala po siyang may bigay na rason o paliwanag, siya ay naiipit. Kaya yung magalit na lang, yun po ang kanyang panlaban dyan, yung magagalit siya para tigilan siya ng mga kongresista na nagbubusisi sa kanyang budget. Mga kababayan, maganda naman na ipinapakita nila ang kanilang mga pag-uugali. Dahil, yun nga, meron po tayong elections, 2025, 2028. So kung plano po niyang maging magpresidente sa 2028, alam na natin ang kanyang estilo, kanyang pag-uugali, hindi lang po yan ang kanyang paghawak ng pera. Alam na po natin na napaka-careless po niya. Walang mga resibo, walang resibo, walang audit po sa kanya. Magtatrust ba tayo sa taong ganito? Mawawalan po tayo ng tiwala. Isang taong ayaw manumpa. Pinapanumpa po siya. Pero ayaw niyang manumpa. Dahil ayaw niya po na accountable. Kahit ano po ang sabihin niya dyan, okay lang sa kanya. Hindi po siya masasabit dahil hindi nga siya nanumpa. Pero ibig sabihin, meron siyang tinatago kung ganun. Yan. Buti naman at nakikita na po ng taong bayan ang kanyang pag-uugali. Ang kanyang mga misdemeanors, ang kanyang style ng leadership. Malayo po siya kay former Vice President Leni Robredo. Malayo po. At ngayon po, itong kasamahan po nila na si Senator Bongo. Isa naman po itong naiipit ngayon. Nasasangkot po sa pagkakapatay sa the late Wesley Barayuga. Isang dating general, isang abogado, isang mabuting tao. At siya nga po ay pinaslang. Kagaya po ng pagkakapaslang ni Kapersi Lapid, ganun po, same na estilo ng pagkakapatay kay Kapersi. Kaya hindi po natin malis sa ating isipan na magsospetsa na baka po trinabaho ng mga taga Davao tong si Kapersi Lapid. Yan po ang naisip ko eh. Dahil halos pareho po yung mga style po nila, nakamotor, na hitman, yan. Mga pinagplanuhan, involved mga pulis, etc., etc. Yan po ang matunog ngayon. Malapit po pala tong si Senator Bongo kay Colonel Garma, kay Leonardo, na mga tao rin ni Duterte. At pinaniniwalaan na si Senator Bongo ay may sariling
grupo, may sariling mga hitmen. Kung totoo man yan, nako, hindi po dapat niluluklok sa posisyon to mga to. Kung totoo po ang involvement nila Bato at Bongo, they don't deserve a spot in the Senate dahil masasama po sila kung totoo man. Mga kababayan, habang maaga pa, it is very timely, mabuti naman na lumantad. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Mabuti naman at lumantad sila para po mailabas sa publiko kung ano ba talaga, paano pinaslang, sino ang mga involved sa magpaslang kay General Wesley Barayuga. Mga kariban ko, dahil may intensyong tumakbo, mag-re-elect tong si Bato at si Bongo, dapat siruhin po natin yung mga yan. Sa mga matitinong Pilipino, dapat i-X po yan, wag pong iboto. Dahil sila po ay mga kasabwat, alleged na kasabwat ng dating administrasyon sa mga kalukuhan. Para pong ano to mga sindikato na magkakasama po sila at sila'y nagtakipan. Kung totoo man ito, dapat po mapanagot ang mga taong ito. Dapat nilang panagutan ang kanilang mga kalukuhang ginawa, ang kanilang mga involvement, kung ano-ano man dyan, mga patayan, involvement sa droga, ang kanilang pag-cover up, pag-cuddle sa mga Chinese na mga lords ng droga. Mga kababayan, gamitin po natin ang ating kapangyarihan sa pagboto. Dapat sa darating pong halalan, 2025-2028, ibasura po natin itong mga tao ng PDP dahil wala pong magandang maidudulot pag ito po ay mga naupo sa pwesto. Ganun din po ang kanilang mga kaalyado, wag po natin silang iboto. Dapat po ibasura ang mga to. So no wonder kung bakit pabagsak ang trust rating ni BP Sara Duterte. Sigurado po yan, pati po sila Bongo at Bato, apektado rin po yung mga yan. Damay-damay po sila. Lumalabas na po. Nakikilala na po natin kung sino po ang mga taong lumapastangan, nanira sa ating bayan. Huwag na po natin silang paulitin. Huwag na po natin silang pabalikin sa pwesto. Huwag po tayong magpakabobo. Dapat maging mautak po tayo sa pagboto ng mga kandidato na ating iluluklok para po magserbisyo sa ating bayan. Basta konektado sa past administration, dapat po huwag iboto. Ito po ang aking advokasya, ang ating panawagan sa ating mga matitinong Pilipino. Alam ko po na mas marami po ang matitinong Pilipino kaysa sa mga nagpapakabobo. Ako po'y nananawagan na mahalin natin ang ating bayan, huwag na nating pabalikin sa pwesto itong mga taong nanira sa ating pong bansang Pilipinas. Shoutout po sa ating lahat ng mga taga-subaybay at taga-suporta, sa ating pong mga subscribers and followers. Marami pong salamat. Please subscribe po to my channel, Manong Rayban Channel, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan. Magandang umaga po sa lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat.